Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. In a Facebook Live video, Senator Alan Cayetano gave acting SP Win Gatchalian an advice, huwag magpagamit sa Malacanang. This came days after the palace said it recognizes Sen. Win's legitimacy. Ano po ang tugon niyo dito? Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una pong nabiktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi ring biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil sa ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against humanity. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam ng Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing may intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal? Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Yusek, on another topic po, what is the palace's response to Sandigan Bayan's dismissal of the Marcos family's ill-gotten wealth because the PCGG would no longer present evidence? Sa ngayon po ay hindi po tayo otorisado magsita tungkol sa family affair. Tayo po ay palace press officer. Sunod na tanong mula kay Maris Ulalili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, did the President talk to the block of Senator Gatchalian or at least to Acting Senate President Gatchalian amid the Senate gridlock? Sa ngayon po, personal wala po tayong personal na kaalaman at wala po sa ating ibinababang impormasyon patungkol po dyan. But does the President see the need to talk to Senator Gatchalian? Sa aking pagkakawari, dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na Acting Senate President. So, kailangan lamang po. And what does the President want to tell the Senator, if ever? Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga napepending po ng mga bills at katulad po ng sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap patungkol po dito. Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the palace's point of view, do you see or were there violations following that particular hearing? Kung pag-uusapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may otoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon, at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na po mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate Presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon
na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na daw makialam o mag-intervene si Pangulong Marcos dahil sa patuloy na sigalot sa Senado? May desisyon na po bang magpapatawag ang Pangulo ng special session o balak po ba niyang ipatawag at pulungin na lamang ang mga senador para maayos ito? Maganda pong panukala po yan. Nanggagaling sa dating Senate President, iginagalang na isang public servant. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion? Pero ma'am, may balak na po bang pulungin ni Pangulo itong mga senador or magpapatawag siya or yung special session? Pinagmimitingan po yan. Sa ngayon ay wala po tayong detalye. Baka po bukas or mamayang hapon ay makakapagbigay po ako sa inyong detalye. Dahil pinag-uusapan na po yan. Ma'am, follow up lang ma'am. Ano po yung mga nakatakdang schedule ni Pangulong Marcos sa Independence Day at may validated report na po ba ang Malacanang hinggil sa banta o tangkang panggugulo? At ano po ang direktiba ng Pangulo dito? Sa ngayon po, definitely kung ano po yung sinasagawa ng Pangulo sa mga nakaraang Independence Day, ganun pa rin po ang magiging activity ng Pangulo. At sa patungkol po sa nasasabing rally, panggugulo, sinabi na po natin, mag-ingat po tayo sa mga ganitong aktibidad. Although wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi rin ng ibang mga legal experts, best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate. Lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng palasyo? Kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the palace is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.